So kumpirmado na ngang iiwan ni Klay Thompson si Stephen Curry sa Golden State Warriors matapos magkasundo si Klay at front office ng Dub Nation na magkakaroon ng sign and trade para makaalis sa Bay Area si Klay. Pero magugulat kayo sa ginawa ni LeBron James nang magsimula ang NBA Free Agency. So eto muna, kakasimula pa lamang ng free agency ay marami kaagad ang nangyari. Unang-una dyan ay si Chris Paul nga na napunta sa San Antonio Spurs at kinuha ang 1-year deal worth $11 million. Having said that, magkakaroon ng legit point guard ang San Antonio Spurs, ang veteranong si Chris Paul, pati na rin ang kanilang rookie na si Stephon Castle. Maganda so far ang plano ng San Antonio Spurs na palibutan ng mga tamang role players si Wembanyama. Siguradong magagamit ng gusto itong 39 years old point guard sa San Antonio Spurs, hindi lang bilang mentor. Dahil last season nag-average pa rin ito ng 6.8 assist per game kahit na backup point guard lamang siya sa Golden State Warriors. Balitang Paul George naman, tapos na rin ang era ni Kawhi Leonard at PG-13 sa LA Clippers dahil hindi na i-renew ng LA Clippers ang kontrata nitong si Paul George. At ang possible landing team ni Paul George ay walang iba kundi ang team ni Joel Embiid, ang Philadelphia 76ers. Grabe yung ipinalit dati ng LA Clippers, makuha lang itong si PG-13 kasama na nga si Shai Gilgeous-Alexander, tapos ngayon mawawala lang ng walang kapalit. Hindi na kinuha pa ni Paul George sa kanyang $48 million option at mukhang gusto ng mas malaking kontrata ni PG-13. Kung may umalis, may magbabalik naman. Eto si James Harden, tinanggap ang 2-year deal worth $70 million at may player option pa. Si Russell Westbrook naman ay mukhang matitrade na mga idol at ang kanyang destinasyon ay walang iba kundi ang Denver Nuggets. Possibility pa lamang ito pero malaki ang tsansa na makaka-teammate niya si Nikola Jokic. Kailangan nila ng kapalit lalo na't umalis si Kentavious Caldwell-Pope sa Denver at pupunta ng Orlando Magic for 3-year deal worth $66 million. Nayaan na lang din ng Denver Nuggets na mawala si KCP dahil meron naman silang Christian Brown na gumaganda ang performance so far. Balitang LA Lakers naman mga idol, nakakuha ng desenteng kontrata si Max Christie, 4-year deal worth $32 million para sa former 35th pick ng 2022 NBA Draft. Pero hindi yan ang malaking balita for LA Lakers dahil itong si Klay Thompson, isa sa front runner ang LA Lakers para makakuha dito kay Klay. Well, hindi lang naman purple and gold ang interesado dito sa 4-time NBA champion dahil andyan ang Dallas Mavericks, LA Clippers, and 76ers. Pero kung titingnan, mukhang LA Lakers ang makakakuha kay Klay Thompson dahil itong tatay niya ay former Laker at childhood NBA team ni Klay, itong LA Lakers. Pero magiging factor pa rin dyan ang perang i-offer ng bawat teams dito kay Klay Thompson. Dahil kung matatandaan nyo, sa kontrata nagkakaproblema ang negosasyon ni Klay Thompson at ng Dub Nation dahil hindi binigay ng Warriors ang perang hinihingi ni Klay Thompson. Pero eto, sa free agency, sumingit na si LeBron James sa usapan. At ayon kay Adrian Wojnarowski, siya na mismo ang tumawag kay Klay Thompson. Le-GM na naman ang kaganapan mga idol sa NBA.